Shout out kay Katsakino Dukusin, pinabati din natin itong si Romeo Conchada, si Juan Solegue, si Jervin Cris at ang iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita, medyo hindi maganda itong kalagayan ng Barangay Hinebra ngayon dahil nakita na natin na 0-2 na yung record dyan at nahihirapan na sila na makahabol dito sa TNT. Siyempre, hindi pa tapos tong serye. Kaya pang bumawi ng Hinebra. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw na kulang sila sa tao. At nangangailangan ngayon ng Hinebra ng isa pang player na makukuha nila para mabigyan sila ng tsansa na manalo. At mukhang sa tingin ng karamihan ang isang kinakailangan ng Barangay Hinebra na makuha dyan ay itong si Chris Newsam. Kung sakaling makuha nila ito si Chris Newsam, baka sakali na gumanda yung kanilang rotation at mas maraming tao na magamit itong si Coach Tim Cone. Ang alam natin kasi syempre itong si Troy Rosario gustong pumirma na sa Barangay Hinebra. Pero hanggang hindi pumipirma si Troy Rosario dito sa Hinebra, hindi siya makapaglalaro dito sa finals. At ang balita, pinag-aaralan pa ni Troy yung iba't ibang offer sa kanya ng mga teams ngayon. Ang tanong, makukuha nga kaya ng Hinebra itong si Newsam? Well, kung hindi yung papayagan ng Meralco, marami namang ibang players na pwedeng kunin itong si Alfrancis Chua. Dito sa Northport, nandiyan si Arvin Tolentino. Pwede rin siya kumuha dito sa Terra Firma Jeep. Nandiyan si Kay Mark Carino, yung center nila, o kaya si Wami Tiongson. Ibig sabihin, maraming options na pwedeng gawin itong si Alfrancis Chua dahil 0-2 na ang Barangay Hinebra. Hindi pa naman tapos yung serye, kaya pang humabol yan. Pero kinakailangan gumawa ng paraan ng Hinebra para sila ay maging mas maganda yung umpisa nila dito sa serye. At ibig sabihin, kapag nag-start yung Game 3, kinakailangan strong start ulit. At huwag nila papabayaan yung TNT na makahabol katulad nung nangyari doon sa Game 2. Ang ganda ng umpisa ng Hinebra pero nung bandang huli kinapos na. Kaya sa tingin ko yan ang kinakailangan gawin ngayon ng Barangay Hinebra dito sa remaining games. Tandaan natin, itong Game 3, must win na yan sa Barangay Hinebra. Hindi sila pwedeng matalo dyan. Kapag natalo Barangay Hinebra, nako, 3-0 ang hirap ng bumawi dyan. Dahil ibig sabihin, kinakailangan nilang talunin ng 4 na sunod itong TNT Tropang Giga. So yan ang magiging mahirap dito sa Hinebra. Kaya sa tingin ko, ang solusyon talaga dyan ay gumawa ng trade itong management para makuha na ng Hinebra yung mga kinakailangan nilang players dahil nakita natin na nahihirapan talaga sila ngayon sa rotation. Hindi natin ginagawang excuse yung wala si Jamie Malonzo. Dahil sa panig naman ng TNT, wala itong si Brandon Canuelas Roser. Ang nagiging problema talaga dito, sinabi mismo ni Coach Tim Cone, na out-coach siya ni Chot Reyes. Pagdating dito sa mga matchups, inamin na niya yan at itong si RJ Abarientos ay nag-i-struggle din. Kaya sa ngayon, dito natin makikita na baka ang solusyon dyan ay yung pag-upgrade ng personnel ng Barangay Hinebra. Malaking bagay ang nakasaranay dito sa serye na yan. Hindi lang itong laban ng TNT at Hinebra. Tandaan natin, noong last conference, tinalo ng Meralco ang San Miguel. So kung mananalo ng kampiyonato dito TNT, dalawang sunod na conference na yan na ang MVP teams ay tinalo ang SMC. At syempre, hindi yan magugustuhan ni Boss RSA. Kaya wag na tayong magulat kung sakali na matalo ang Hinebra dito sa serye, ay magkaroon ng major movements dito sa kanilang lineup. Ibig sabihin, baka ang Hinebra, San Miguel at Magnolia ay magkaroon ng matinding balasahan para sila ay makasabay dito sa TNT Meralco. At itong NLEX, balita natin, mukhang palalakasin din ang kanilang lineup dahil mukhang gusto ngayon ng MVP group na sila ang magdomina dito sa PBA. Kaya yan ang aabangan natin ngayong gagawin ditong Barangay Hinebra para sila naman ang makabawi.